Mahigit 30,000 residente mula po sa Marawi ang lumikas bunsod ng kaguluhan doon. Ang ibang natrap sa lungsod, problema naman ang makakain. Mula sa Cotabato, narito unang balita ni JP Soriano. Sa gitna ng bakbakan ng militar at maute, mga sibilyan ang biktima. Isang residente ang nakausap ng GMA News na naiipit pa rin sa bakbakan. Kasama raw niya ang 80 pang residente. Pero yung pwesto nyo, nakatago kayo? Dito sa ako, sa Mosquito, dito sa may datapuan na may helicopter nila. Sa tingin mo, lahat-lahat, pati kayo ilan? Sobrang iti, yung problema dito, yung iba wala nang makakain eh. Ilan bata ang nandyan? Dami sir, may mga maliliit pa, may mga nakadidik pa sa inay. Sa tala ng militar, 19 na sibilyan na ang namatay sa bakbakan. Isa rito ang partner ni Mary Ann Balignon na si Alan Descallar, driver ng ambulansya na binaril ng terorista. Ang ilang residente nagtungo na sa pinakamalapit na bayan o lungsod gaya ng Tigan. Isang lalaki naman ang lumapit sa amin para sabihing na-trap ang kanyang mga kaibigan sa isang gusali sa Marawi. Huli raw niya itong nakausap sa cellphone at sinabing wala na silang makain sa kanilang pinagtataguan. Humingi po sila ng tulong sa akin na sana po mapuntahan ko daw sila doon sa building na yun. Nasa 4th floor po sila kasama yung mga anak niya at saka yung mga kasama nila sa trabaho. Ang laman po ng ano po natin, ng food packs po natin ay 5 kilos rice. 6 na kilong bigas. Sa Cotabato, pumila sa relief goods ang mga taga-Marawi. Yung una po, yung sabi nila na after ng Juhur, dapat makaalis na daw yung taga Marawi kasi may papasok daw na ISIS. Di naman po kami naniwala. Tiniyak ng ARMM government na sinisikap nilang makuha ang ilang naiwan sa Marawi. Mahigit 30,000 na ang lumikas dahil sa gulo. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.